Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa iyo, Tandang Elena. Mano po? Pagpalain ka ng Panginoon, Senyor Alkalde at Senyora. Halika kayo at umupo. O baka gusto niyong tignan ang nangyayari sa balon? Maiiwan na lang ako dito at ako'y uupo. May dala nga po pala akong kape, Tandang Elena. Uy! Kape! Maganda yan. Ang painit ng tiyan. Yan lang ang alam mo, magpainit ng tiyan. Dito ka, Danilo. Inom tayo ng kape. Wala na ba kayong naisip na mas maganda? Ay, oo. Sana dinala ko pala yung tuba. Nakakapag-init pa man din yun ng dugo. Di ba, Danilo? Wala na itong pag-asa. Anong pwede kong gawin sa batang ito? Hay nako, anong klaseng hayop ang pinalaki natin? Ipagdasal na lang natin sila, Tandang Elena. Nagkakakalya na ang aking tuhod sa kaluluhod sa harap ng Birhen, Senyora. Ay, kung alam mo lang. Samahan mong imusay, anak. Kailangan nila ng malakas at tauhan. Opo, Tandang Elena. Sadyang misteryoso ang pagpapaanak natin sa mga ito. Kailangan yung makita si Sepang Loka. Kailangan? Oo, kailangan. Maitim at patay si Sepang Loka. Doon banda sa malapit sa damuhan. Talagang naninigas ang kanyang katawan. Anak? Dito na lang muna ako. Mamaya na lang ako pupunta doon. Oo nga pa si Sepang Loka. Nanonood ba ang Panginoon ang mga demonyo? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Unang gabi niya kaya ito, at baka nandito siya nakikinig. Yung mga sinabi mo sadyang nakakatakot. Ito'y totoo, ang kaluluwa ni Sepang Loka ay tila nandito pa din. Sa ikatlong gabi, ang kanyang katawan ay mababalutan ng lupa. Tapos makakalipad na parabang nasa hangin. Tayo'y magdadasal ng 9 na gabi. Sa 30 araw nito, sabi nga ng nanay ko, ito'y muling babalik upang bisitahin ang mahal nito at mga kaaway. Hindi na sana tayo pumunta. Gumagabi na at napapaligiran pa man din ang aking bahay ng lumang sementeryo. Tuloy-tuloy na naman ito. Mga babae talaga. Ay. Tumuloy lang kayo mga magagandang dilag. Ang aking asawa ay tinali ang kanyang baywang upang ibaba sa balon dahil siya'y magaan at medyo maliit. Alam nyo, may kakayahan din siyang manatili ng matagal sa tubig na parang isda. Hindi na ako magugulat kung dapuan siya ng sakit dahil sa lamig. Mananatili ba tayo dito buong gabi? Yung batang nasa balon, baka naman wala talaga doon. Nananatili pa din ang mga trabahador doon. At tila parang bato na hindi makapagsalita. Malalim talaga ang balon na iyon. At tila mahirapan pa sila sa paghila sa lalaking pumunta doon dahil sa lumot. Tumahimik ka, Felisa. Tigil mo ang iyong paghihikbi ngayon din. Napakalandi nito. Naghahanap tayo ng nawawalang bata. Mahirap hanapin dulot sa lalim ng balon na iyan. Isipin na lang natin na parang anak natin ang nawawalan. Akin, bunga ng ating sinapupunan, upang lumago sa araw ng anihan, at ibinigay sa babaeng naroon. Oo nga't baka lalaki iyon. At pwede ding babae.